Hi guys, welcome back to my channel, Alice Go Recap. Salamat sa suporta. Ako po ay isang Pinoy. Magsisimula tayo sa umpisa. Noong unang panahon, sa lupain ng Egypt, magkasama ang mga Diyos at tao sa isang paraisong kanilang nilikha. Ang kaharian ay nahati sa pagitan ng dalawang magkapatid, si Osiris, na namumuno sa masaganang lupain sa Nile. At si Seth, na namuhay sa disyerto dala ng inggit at galit. Nang dumating ang panahon para ipasa ni Osiris ang korona sa kanyang anak na si Horus, nasubok ang kanilang ugnayan pati na ang kapalaran ng Egypt. Sa araw ng koronasyon, pinagmamasdan ni Horus ang sarili sa salamin habang isinusuot ang kanyang armor. Ngunit tinutukso siya ng kanyang kasintahang si Hathor dahil tila hindi siya handa. Mahal na mahal ng Diyos si Hathor kaya't ibinigay niya rito ang bracelet na may 42 bituin na nagpoprotekta sa kanya laban sa mga halimaw na walang tigil na humahabol sa kanya. Dumating sila sa seremonya kung saan nagtipon ang lahat ng Diyos at nagdiriwang ang mga tao habang nag-aalay ng kanilang mga regalo. Ipinahayag ni Osiris sa mga sumasamba na lahat sila ay pantay-pantay, anuman ang halaga ng kanilang mga handog, at lahat ay magkakaroon ng lugar sa kabilang buhay. Tinawag niya ang kanyang anak na si Horus, ang Diyos ng hangin, upang iproklama bilang susunod na hari ng Egypt. Ngunit biglang naantala ang seremonya nang lumitaw mula sa karamihan ang kapatid ng hari. Hinamon ni Seth si Osiris sa isang labanan para sa korona at sinaksak niya ito sa tiyan sa harap ng lahat. Idineklara ni Seth ang sarili bilang bagong pinuno at binago ang alituntunin ng kabilang buhay. Ngayon, ang makakapasok lang ay ang may dalang mahalagang handog. Habang namamatay ang kanyang ama sa kanyang mga bisig, mabilis na kinuha ni Horus ang sandata at nilabanan ang kanyang tiyo upang maghayganti. Ngunit ang matinding emosyon ni Horus ang naging dahilan ng kanyang pagkatalo, kaya't siya ay natumba sa lupa. Sa tindi ng galit, nag-transform si Horus sa kanyang tunay na anyo, kaya't ginawa rin ito ni Seth. Nagbanggaan ang dalawa at naglaban habang nasa ere. Ang matinding sagupaan nila ay nagdulot ng pagbagsak ng mga gusali sa paligid, kaya't nagtakbuhan ang mga tao para iligtas ang kanilang mga buhay. Nagpatuloy ang laban hanggang sa bumalik sila sa mga gusali. Inutusan ni Seth ang kanyang hukbo na gamitin ang mga kalasag upang ipakita ang mga sinag ng liwanag kay Horus, dahilan upang siya'y mabulag. Sinamantala ito ni Seth at inatake si Horus ng sunod-sunod, tinatamaan siya ng maraming beses at itinataboy ng malayo. Lumapit si Seth kay Horus, na nakahandusay na sa lupa, at sinabi niyang hindi karapat-dapat si Horus na maging hari. Hinawakan niya ang mga mata ng Diyos at tinanggal ang mga ito, dahilan upang mapahiyaw si Horus sa matinding sakit habang walang magawa ang lahat. Bago pa mapatay ni Seth ang kanyang pamangkin, lumabas si Hathor at nangakong gagawin ang anumang naisin ni Seth kapalit ng buhay ng kanyang minamahal. Matapos maging bagong hari ng Egypt si Seth, pinilit niya ang mga tao na maging alipin at pinatay ang lahat ng Diyos na kumalaban sa kanya, isa-isa. Isang binata na nagngangalang Bek ang tumangging maging alipin at nakatakas mula sa kanyang mga amo. Nagpunta siya sa lungsod at nakarating sa harap ng palasyo kung saan bilanggo ang kanyang kasintahan na si Zaya, na naging alipin ng punong arkitekto ni Seth. Nagulat si Zaya nang biglang lumitaw si Bek matapos umalis ang kanyang amo. Plano ng binata na itakas siya, ngunit sinabi ni Zaya na walang mangyayari roon dahil ang buong bansa ay nagdurusa. Nais niyang nakawin ni Bek ang mga mata ni Horus mula kay Seth, dahil naniniwala si Zaya na tanging ang Diyos na iyon ang makakaligtas sa mga tao ng Egypt. Ipinakita ni Zaya kay Bek ang silid-aklata ng arkitekto, at natagpuan ng binata ang plano ng pyramid ni Seth, kung saan nakatago ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Ipinakita rin ng babae ang disenyo ng vault na punong-puno ng mga bitag upang pigilan ang sinumang magnanakaw ng mga kayamanan doon. Sa gabi, sinundan ni Bek ang mga karwahe ng kayamanan mula sa bubong at matagumpay na tumalon sa mga tambak ng ginto sa loob ng isang cart. Naipon ang napakaraming kayamanan sa isang lihim na lagusan, at nakarating si Bek sa isang kamara sa ilalim ng lupa, sa harap mismo ng mata ni Horus. Napakadelikado ng mga bitag na nagbabantay sa kayamanan, at kahit isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng masakit na kamatayan. Nakarating si Bek sa huling tulay ngunit mabilis itong gumuho, kaya't kinailangan niyang tumakbo at tumalon papunta sa mahiwagang mata, na hawakan ito sa huling sandali. Mabilis siyang bumalik kay Zaya dala ang magandang balita, ngunit napansin niyang may mali, habang humihingi ng tawad ang babae. Nalaman ng amo ni Zaya ang kanilang plano at pinalibutan si Bek ng mga sundalo upang hulihin ang magnanakaw.
Ngunit mabilis na nakaisip ng paraan si Beck at ginamit ang mata upang bulagin ang mga kaaway. Binigyan siya ng pagkakataong makatakas kasama si Zaya. Sumakay sila sa mga kabayo at tumakas mula sa kastilyo habang ipinapakita ni Beck ang nakuhang kayamanan sa kanyang kasintahan. Ngunit natigil ang kanilang selebrasyon nang tamaan ng palaso si Zaya sa dibdib, dahilan upang mamatay siya sa harap ni Beck. Walang magawa, mabilis na nagtungo si Beck sa templo ni Horus at pumasok sa madilim na palasyo upang humingi ng tulong mula sa Diyos para iligtas ang kanyang kasintahan. Naramdaman ni Horus ang presensya ng mata at inutusan si Beck na ibalik ito kaagad, ngunit tumanggi ang binata maliban na lang kung muling bubuhayin ng Diyos si Zaya. Walang magawa, nagsimula si Horus ng pagdarasal sa katawan ni Zaya at tinawag si Anubis, na dinala ang kaluluwa ng babae sa ilalim ng lupa. Galit na galit si Beck nang makita niyang parang kabaligtaran ang ginawa ni Horus, ngunit banihag siya ng Diyos at sapilitang kinuha ang mata. Matapos maibalik ang kanyang paningin, binalak ni Horus na patayin si Beck dahil sa pagsuway nito, ngunit natigil nang malaman niyang nakita ng mortal ang daan patungo sa pyramid ni Set. Nagpasya si Horus na gamitin ang tulong ng binata at nangakong ibabalik si Zaya kapag naging hari muli siya ng Egypt. Samantala, nalaman ni Set na ninakaw ang mata mula sa kanyang vault at sinisi ang arkitekto sa kanyang pagkukulang. Agad niyang inutusan ang kanyang kanang kamay na hulihin ang mortal na may kagagawa ng pagnanakaw. Samantala, nakarating si Beck sa tuktok ng bundok kasama si Horus, kung saan nanalangin siya sa kanyang lolo na si Ra, ang Diyos ng Araw, upang pansamantalang maibalik ang kanyang kakayahang lumipad. Muling nag-transform si Horus at lumipad palayo mula sa mundo, hanggang sa makarating siya sa isang napakalaking spaceship sa tuktok ng mundo. Nakita nilang si Ra ay nakikipaglaban sa isang napakalaking halimaw na si Apophis, na nagnanais kainin ang lahat ng nilikha. Pinaputukan ng Diyos ng Araw ang halimaw ng maraming atake, dahilan upang magbago ang direksyon nito palayo sa planeta. Bumalik si Ra sa kanyang apo at inamin na alam niya ang dahilan ng pagpunta ni Horus, ngunit tumanggi siyang makialam sa mga labanang iyon. Para sa kanya, pantay-pantay ang lahat ng buhay dahil lahat ay kanyang mga nilikha. Gayunpaman, pinayagan niyang gamitin ni Horus ang mahiwagang tubig mula sa kanyang bangko na kayang pigilan ang kapangyarihan ni Set sa loob ng piramide. Nagbalik ang dalawa sa mundo, ngunit nag-crash sila sa lupa. Bago pa man sila makabangon, bigla silang inatake ng mga tauhan ni Set sa talon. Kahit hindi pa, ganap na naibalik ang lakas ni Horus, madali niyang nalabanan ang mga ito, gamit ang kanyang sibat upang isa-isang patayin ang mga kalaban. Subalit, nakaligtas ang isa sa mga tiktik at agad nagbalik kay Set upang ibalita ang kinaroroonan ni Horus at ang pangako nitong ibabalik si Zaya. Natawa si Set dahil alam niyang imposible itong gawin. Agad niyang inutusan ang kanyang hukbo na patayin si Horus at ang mortal na kasama nito. Samantala, palihim na minamanmanan ni Hathor ang kanyang minamahal at napansing wala na si Horus sa templo ng kanyang ama. Ngunit nadiskubre ni Set ang kanyang pagtataksil at inatake siya. Agad na hinubad ni Hathor ang kanyang Pulse Ares at tinangay siya ng mga demonyo sa ligtas na lugar. Suot ang Pulse Ares, naghanap siya kay Horus, dahil ito na lamang ang natitirang kakampi niya. Habang tumatakas, napansin ni Beck ang paparating na sandstorm, dala ng mga mangangaso ni Set na nakasakay sa higanteng mga ahas. Walang sapat na lakas si Horus upang labanan ang mga ito kaya't mabilis silang tumakbo. Sinira ng mga ahas ang lahat ng madaanan, habang desperado silang tumakas. Nagkugli sila sa likod ng isang estatwa at gumapang sa mga kanal para makaligtas. Sinubukan ni Horus na sugatan ang itim na ahas gamit ang kanyang sibat, pansamantalang naipit ito, ngunit napilitang umatras si Horus sa mga kanal dahil sa galit ng mga ngaso. Naunawaan ni Horus na hindi sila maaaring magtago magpakailanman. Sinabi niya kay Beck na ilihis ang pansin ng isa sa mga ahas habang aatake siya mula sa likuran. Tumakbo si Beck patungo sa templo, naakit ang atensyon ng puting ahas, na agad siyang hinabol. Nakahabol si Horus at inakyat ang likod ng ahas, hinalian ang mga ngaso sa halimaw. Tumakbo ang ahas patungo sa bangin at nahulog, habang bahagyang nakaligtas si Horus. Nang makalayo, natagpuan sila ni Hathor. Walang takot siyang lumapit sa ahas habang sinusubukang sunugin siya ng mga ngaso. Ngunit, nabighani ang ahas kay Hathor. Inutusan niya itong sunugin ang sarili, at tuluyang nawala ang halimaw pati na ang amo nito. Ipinahayag ni Horus kay Hathor ang plano niyang pasukin ang piramide ni Set upang sirain ang kapangyarihan nito gamit ang mahiwagang tubig.
Sinabi ni Heather na hindi ito magiging madali, dahil mayroong Sphinx na naghihintay sa loob. Tanging si Thoth, ang Diyos ng karunungan, ang makakasagot sa palaisipan ng nilalang. Naglakbay sila sa kagubatan at natagpuan si Thoth sa ilalim ng higanteng puno, kung saan nagtatrabaho ang kanyang maraming kopya. Tumanggi si Thoth na sumama, ngunit ginamit ni Beck ang kanyang talas ng isip. Sinabing takot si Thoth na magkamali sa sagot. Dahil sa kanyang kayabangan, tinanggap ni Thoth ang hamon. Dumating sila sa piramide, kung saan gumagalaw ang mga bato. Salamat sa memorya ni Beck sa mga plano mula sa aklatan, nahanap nila ang tamang daan. Pagdating sa loob, mabilis silang tumakbo patungo sa gitna habang gumagalaw ang mga buhangin sa ilalim ng kanilang paa. Napigilan ni Beck ang kaguluhan sa pamamagitan ng pag-ikot sa gulong. Nakarating sila sa isang lagusan kung saan lumitaw ang isang higanteng halimaw mula sa lupa. Sinubak sila ng Sphinx sa pamamagitan ng palaisipan. Mabilis na sinagot ni Thoth, ngunit mali ito, na nagdulot ng galit ng nilalang. Pinilit nilang sagutin muli ang palaisipan, at sa huli, nakuha ni Thoth ang tamang sagot, na nagdulot sa halimaw na umatras. Nilapitan nila ang balon papunta sa sentro ng mundo, may balak na pahinin ang kapangyarihan ni Seth gamit ang mahiwagang tubig, ngunit bigla silang naipit sa isang bitag na naghiwalay sa kanilang grupo. Mula sa likuran, lumitaw si Seth at kinuha ang utak ng Diyos ng karunungan habang walang magawa ang lahat kundi panoorin siya ng walang magawa. Sinubukan ni Beck na ibuhos ang tubig sa balon, pero pinigilan siya ng Diyos, at sinabing niloko siya ni Horus tungkol sa pagbuhay kay Zael, dahil walang sino man ang may kapangyarihang gawin iyon. Nagduda si Beck matapos malaman na nilinlang siya, kaya kinuha ng Diyos ang tubig mula sa kanya at ibinuhos ito sa lupa. Tumawa si Seth sa kanilang walang saysay na pagsubok at naglakad palayo, dahilan upang bumagsak ang buong gusali sa kanila. Sa kabutihang palad, nakalaya si Horus sa huling sandali at iniligtas ang lahat mula sa mga gumuhong debris. Nakaraos silang lahat, ngunit galit na galit ang mortal kay Horus dahil sa panlilinlang gamit ang mga huwad na pangako. Nakita ito ni Heather at sinubukang makabawi sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang Pulse Ares kay Beck, para magkaroon siya ng kayamanan na magagamit ni Zael sa pagdaan sa mga pintuan ng kabilang buhay. Sinubukan siyang pigilan ni Horus, ngunit binigyan niya ito ng huling halik at kinuha siya ng mga demonyo. Dahil sa sakripisyo ni Heather, nalungkot si Horus at napaluhod sa lupa, pero sa huli ay ibinigay ang Pulse Ares kay Beck upang mailigtas nito ang kaluluwa ng kanyang kasintahan. Bago pa mahatulan si Zael sa huling pintuan, dumating si Beck sa tamang oras at muling nagkita sila ng kanyang kasintahan, may balak na iligtas siya mula sa tuluyang pagkawasak. Samantala, pinagsama-sama ni Seth ang lahat ng kapangyarihang kinuha niya mula sa ibang mga Diyos, na nagbigay sa kanya ng mga pakpak at halos ginawang hindi matalo. Pumunta ang Diyos sa kanyang lolo at ibinunyag ang kanyang plano sa matandang lalaki. Hangad ni Seth na maging immortal at ang tanging paraan para magawa ito ay ang sirain ang kabilang buhay sa pamamagitan ng pagpapakain kay Apophis ng buong kaharian. Sinubukang pigilan ni Ra ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagpapaputok ng isang malakas na enerhiya gamit ang sibat, ngunit nakaligtas si Seth matapos pagsamahin ang mga kapangyarihan ng lahat ng mga Diyos. Sinaksak ng Diyos ang matandang lalaki sa tiyan at kinuha ang sibat, gamit ang atake ni Ra laban sa kanya at itinapon siya sa kalawakan. Samantala, napansin ni Beck na ang pintuan ng kabilang buhay ay nagugulo habang desperadong sinusubukan ni Anubis na iligtas ang kaharian gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Zael sa kanyang kasintahan na bumalik kay Horus dahil siya lamang ang may kapangyarihang talunin si Seth at maibalik ang kaayusan sa mundo. Muling nagpakita ang binata malapit sa Diyos at napagkasundoan nilang kailangang puntahan si Seth bago patuluyang mabasak ang lahat. Sa kabutihang palad, lumitaw ang isang lumilipad na karwahe na inihanda ng mga Diyos na tumutol sa masamang Diyos, at mabilis silang nakapaglakbay papunta sa kanilang kalaban. Kasabay nito, bumalik si Seth dala ang sibat ni Ra at inakit si Apophis papunta sa Nile, na nagdulot ng pagkawasak sa lahat ng madaanan ng halimaw. Lumapag si Horus sa piramide at sinubukang atakihin ang kanyang tiyuhin, ngunit agad na nakaganti si Seth. Nagkaroon ng matinding laban ang dalawa, nagpapalitan ng mabibigat na suntok, ngunit nagawang manig ni Seth at tuluyang napabagsak si Horus sa lupa. Bago pa tuluyang masira ni Seth ang kanyang pamangkin, biglang lumitaw si Beck mula sa likod at pinigilan ito gamit ang lubad. Dahil dito, nagalit si Seth at nagbago ng anyo, saka sinugod si Beck at itinapon siya sa pader.
Sa kabila nito, nagawa ni Beck na nakawin ang mata ni Horus habang siya'y naihagis sa bubong. Ibinato ng binata ang mata papunta kay Horus upang mabawi nito ang kanyang kapangyarihan, ngunit nahulog si Beck kasabay nito. Nakita ito ng Diyos at piniling iligtas ang kaibigan. Habang sabay silang nahulog mula sa mataas na gusali, nagawang magbago ng anyo ni Horus sa huling sandali at nasalo si Beck bago ito tuluyang mamatay. Namangha si Beck na nabawi ni Horus ang kanyang lakas kahit wala ang mata, at napagtanto ni Horus na hindi siya mahina dahil sa nawawalang mata, kundi dahil hindi maayos ang laman ng kanyang puso. Nagbago ng anyo si Horus at lumipad papunta kay Seth. Nagsimula ang matinding labanan ng mga Diyos sa ere. Sinubukang atakihin ni Seth si Horus gamit ang sibat, ngunit nabigo itong tamaan ang kanyang pamangkin. Pumasok ang dalawa sa napakataas na gusali, na nagdulot ng matinding pinsala dito. Nagawang salakayin ni Horus si Seth mula sa likod, na nagtulak sa huli sa mga pader hanggang sa mabali ang kanyang mga pakpak. Bumagsak si Seth sa lupa habang gumuho ang gusali sa kanyang ibabaw. Nang hamupa ang alikabok, malubhang nasugatan si Seth dahil sa pagbagsak. Nilapitan siya ni Horus mula sa likod at pinatay gamit ang sibat ni Ra. Lumipad si Horus papunta sa kanyang lolo na nakalutang sa kalawakan at binuhay ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng sibat. Agad na bumalik ang matanda sa halimaw at walang tigil na pinaulanan ito ng atake, dahilan upang tumakas si Apophis mula sa mundo. Bumalik si Horus sa lungsod at nakita na nahanap ng isa sa kanyang mga tagasunod ang nawawala niyang mata, kaya't tuluyan na niyang nabawi ang kanyang buong sarili. Nilapitan niya si Beck, ngunit nakita niyang namatay na ito dahil sa mga sugat nito. Binuhat ni Horus si Beck at dinala ito kay Zaya. Inilagay ang kanilang mga katawan sa tabi ng isa't isa, upang tuluyan na silang magpahinga. Ngunit sa huling sandali, lumitaw si Ra upang pasalamatan ang kanyang apo at tinupad ang kahilingan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbuhay sa magkasintahan. Nagising si Beck kasama si Zaya, at naghalikan sila bilang pagdiriwang. Sa wakas, itinanghal si Horus bilang bagong hari ng Ehipto, at binago niya ang patakaran tungkol sa kabilang buhay. Sinabi niya sa mga tao na hindi na sila hahatulan batay sa mga kayamanang dala nila, kundi batay sa mabubuting gawa nila noong sila'y nabubuhay. Pagkatapos ng koronasyon, ibinigay ni Beck kay Horus ang Pulse Ares mula kay Hathor, at agad na nagbago ng anyo ang Diyos at lumipad, nagmamadaling iligtas ang kanyang minamahal upang makapiling ito muli. Salamat sa panonood mga kaalis. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share.